Magandang hapon! Narito na ang PIA News Cordillera. Sinimulan na ng lungsod ng Baguio ang paghahanda para sa nalalapit na undas ngayong taon. Ilan na rin ang nagsimulang maglinis at magpintura ng mga puntod sa sementeryo. Narito ang ulat ni Kayla Moreno. Sinimulan na ng siyudad ng Baguio ang paghahanda para sa nalalapit na undas ngayong taon. Kasama na rito ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. Ayon kay City Environment and Parks Management Office Labor 2 Officer Marlon Noya Jr., nagsimula ang kanilang paghahanda nitong ika-13 ng Oktubre at magtatapos sa ika-29 ng kasalukuyang buwan. Preparation po namin yung mag-haul ng mga basura, mga malinisan nilang mga damo. Ilang araw bago ang undas, mahigit 30 trabahador ang nagbibigay na ng serbisyo sa mga sementeryo. So, nya ti proseso nga aramido nyo dito yung aglilinis kayo? No, dalang may agpalinis kasi naglinis kami. Nagdagpo trabaho. Nagtrabaho kami. Oran niya nga trabaho. Kasi ano kayo nga aglilinis dito sir? Agkaraig kayo lang when no... Doon oran niya nga klase. Magday karurutan. Naglinis kami dyan. Oran niya nga klase. Pintura, basta lahat ng trabaho dito sa sementeryo, ginagawa namin. Pansyon ma'am, saka oxymation kasi. Kasi mga di Yung magta-transport ng buto. Mag-oxymation ng mga buto, mga tao. Yung naglinang ay agay sir. Nalaka lang ma'am, mga 4-5 lang siguro ma'am. Ayon kina Tatay Bobby at Tatay Benjamin, ang paglilinis nila ay malaking tulong para sa kanilang pangkabuhayan. Lalo na at iba sa kanila ay matagal nang nagtatrabaho dito. 10 taon na kami dito. 10 taon na po. Oo. Pero yung mga iba matagal na dito. Dito na sila pinanganak. Dito na talaga sila nagtatrabaho. Pero ako, dayo din lang ako dito. Matagal na kami dito, mula 1990 pa ma'am. Ay, ilang years na rin po. Matagal na rin, mga 40 years na yata. Kasi pambili rin ng ulam, ganun, pambili rin ng bigas rin. Parang dedication na rin natin sa mga namatayan na. Ako, wala na rin mga parents, papa, wala na. Mga auntie, uncle, wala na rin ngayon. Yung dedication na lang namin dito sa Baguio Cemetery. Yung mga iba dito, yung mga yung hindi dumadalo ng ilang buwan, lang taon, wala na ma'am eh. Natabunan na yung iba. Lost grave na yun ang tawag nun. Hinihikayat naman ng SEPMO ang publiko na panatilihing maayos at malinis ang pagdalaw sa sementeryo. Dapat may lalagyanan sila o sako para mas madaling pong ihaw yung mga basura nila. Ipinapayo rin ang hindi pagparada ng sasakyan sa public cemetery upang maiwasan ang masikip na daloy ng trapiko. Una na ring inilunsad ng Oplan Kaluluwa na taunang aktibidad ng pamahalaang panlungsod at ang Baguio City Police Office upang maresolba ang mga issue sa seguridad at kaayusan sa pagunita ng undas sa Baguio City. Kayla Moreno para sa PIA News Cordillera. Binuksan na sa publiko ang isa sa mga pangunahing atraksyon sa Baguio City tuwing Christmas season. Ating pasyalan ang Christmas Village sa Baguio Country Club sa ulat ni Chelsea Doringo. Oktubre pa lamang pero sa Baguio City, Pasko na! Nagbukas na ang Christmas Village sa Baguio Country Club simula ng ika-5 ng Oktubre kung saan nagdadagsaan na ang mga lokal at turista rito. Bawat taon ay talaga namang inaabangan ng lahat, mapabata man o matanda, ang pagbubukas ng Christmas Village. Isa ito sa mga highlight ng Baguio City sa tuwing dumarating ang Bear Months. Pagdating pa lang sa Christmas Village ay sasalubong na ang mga kumikislap na ilaw at dekorasyon. Tampok naman sa mga bata ang carousel at ball pit, habang aliw na aliw ang lahat sa mga interactive performance sa entablado. Mayroon ding wishing tree kung saan pwedeng magsabit ng inyong mga hiling sa nararating na Pasko.
Siyempre, hindi mawawala ang Snow Tower sa Christmas Village at ang espesyal na nativity scene na nagpapakita ng kapanganakan ni Jesus. Oktubre pa lang, marami na ang bumibisita sa tampok na pasyalang ito. Sino po ang kasama nyo today? Si batch ko po, friend ko si Reva Trosio. And bakit nyo po naisipan na pumunta sa Christmas Village, lalo na po Oktubre pa lang? Kasi maganda siya, narinig namin na it's really beautiful. Kaya na-curious kami and hindi kami na let down. So nag-joke ako sa labas kanina, sana maganda ha kasi yung entrance yung mahal, pero ang ganda talaga, worth it. So far naman, maganda naman po. Tapos, yung lightnings po, yung nakaka-excite po siya. Sa tingin nyo po ba, babalik kayo next year ulit sa Christmas Village? Sure po babalik next year kasi for the last 2 years pumunta din po kami. Ang tema ng Christmas Village ngayong taon ay Alpine Holidays na nagpaparanas ng isang white Christmas sa lahat ng bibisita. Kumusta naman po yung preparations for this Christmas village? Well, it's kind of difficult no because of the inclement weather that we had for the past few days. Naapektuhan yung pag-prepare natin, but with the dedicated men and women who were really anxious to open on time, nagawa natin yun no despite yung challenges na yan. Sa amin it's parang clockwork na lang yung ginagawa natin dito sa Christmas Village. It's just a matter of coming up with a theme for the next year. Kaya sanay na kami doon. Well, the most exciting part of course, especially for the kids, is the artificial snow, no? Yun yung nakikita natin na talagang kinatutuwa nila, and of course the lights. Once you see this at night, yung lighted, it's totally a different experience. It's something which is Instagrammable. Yun naman yung gustong-gusto ng mga kabataan ngayon where they can, take their pictures and post it, something na kakaiba. I think that's what really they have to look forward to. Sa mga gustong bumisita at maranasan ng isang Alpine holiday, bukas ang Christmas Village hanggang sa 5 ng Enero mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Cashless ang Christmas Village sa taong ito. Kaya naman sa mga pupunta, alalahanin na bumili ng tickets online sa bccepay.com. Para sa adults, ang ticket ay 170 pesos. Ang mga bata, 4 hanggang 12 gulang, 120 pesos. Samantala, ang mga persons with disability o PWD na 13 gulang pataas at senior citizens ay magbabayad ng 130 pesos. Para naman sa PWD kids, 90 pesos. Samantalang ang mga member ng Baguio Country Club at mga bata edad 3 taong pababa, walang entrance fee. Talaga namang walang tatalo sa serbisyo ng Pilipino mula sa makulay at malamig na Pasko ng Christmas Village. Ako si Chelsea Doringo para sa PIA News Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap para sa PIA News Cordillera. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PIA Cordillera at i-follow kami sa Twitter, Spotify at TikTok. Ako po si Daniel Canlas. Magandang hapon.